Salamat, Brother Johnson. Ano? Tama ba to? 12:38 ang oras. Mag-aalauna pa lang. Ano? Parang something wrong yan. Ating orasan. Ano? I will say, praise the Lord. Purihin ng Panginoon at salamat sa araw na ito at patuloy tayo na tinitipon ng Panginoon, ano? Sama may 2 o 3 na nagtipon sa kanyang pangalan ay naroon siya sa kailang kalagitnaan. At higit tayo sa 3, mga anak, mga kapatid, ano? Kaya I believe na ang Panginoon ay narito sa ating kalagitnaan. At minsan narinig ko ang tinig ng Panginoon nagsasabi na, anak ko, manalangin ka sa akin dahil maging ang mga bulong mo ay pinakikinggan ko. So, yun. Kahit nag-iisa ka pala, no? At kaya bumubulong, nakikinig ang Panginoon sa tinig natin. Tama po? So, yun ang magsisilbing kalakasan natin dahil buhay ang Diyos na pinaglilingkuran at hindi siya tumitingin sa dami o sa kaunti. Kahit ikaw ay nag-iisa, basta nakita ng Panginoon ang puso mo na mayroon kang pagnanasa na hanapin siya o makita siya sa buhay mo, makilala siya sa buhay mo, then isang magandang pagpapalayan sa bawat isa sa atin, sa bawat individual, dahil ang kaligtasan po ay hindi maramihan, kundi ito po'y individual po ito, mga anak. At yan ay nakikita na natin sa panahong end time dahil sinisiwalat na ng Panginoon ang totoong sitwasyon na ang pananampalataya ay hindi po ito yung tinatawag na paramihan, ano? O payamanan o pagalingan, hindi po. Malayo po yun sa katotohanan, yung mga ganong uri ng mga samahan ng pananampalataya. Minsan ay mas natutuwa pa ang Panginoon doon sa individual, ano? Yung nag-iisa lang na solo-solo na tapat na talagang may pagnanasa na baka kilala ng liwanag. Opo, mga kapatid, yung pagnanasa na matuto sa Panginoon at maging makatiyak sa kaligtasan, yun lang naman eh. Kasi karamihan sa mga kumpul-kumpul, yung plucking, ano, na napakarami. Karamihan kasi dyan, sunod-sunuran lang, no? Naniwala ba kasi sinasabi ko? Hindi naman lahat, pero karamihan dyan ay sunod-sunuran lang. Kaya kapag natisod yung pastor, lahat tisod na rin sila. Sabi sa amen. Yung mga tao na madaling mapaniwala sa kasinungalingan. Kaya kapag sinabi ng isang tao na siya na may-ari ng sanlibutan ito, ay naniniwala naman, ano? Sabi sa amen. Pero sa katotohanan ay napakalayo. At ganyan ang ugali ng tao na kung di natin iingatan ng sarili natin ay mapapahamak yung nag-iisa natin buhay. Tama po ba? Kailangan ang paglakad po natin ay laging may katiyakan. Shall we say amen? Sabi nga ni Pablo, ni Pedro, tiyakin ninyo ang inyong pagkatawag. At hindi lang sa pagkatawag yan, mga kapatid, sa lahat ng bagay. Sabi ko nga, kung hindi mo sinisiguro ang mga bagay, yung mga tao na nag-iingat pagka minsan ay nagkakamali, gaano pa kaya yung hindi nag-iingat, ano? Hindi ba?
Kaya yan, yung free will na yan, yung wisdom na yan na binigay sa atin ng Panginoon ay i-activate po natin yan sa buhay natin para hindi po tayo mapapahamak. Shall we say amen? Dahil marami mandaraya, mga anak, na magpapakita ng mga palatandaan. Isipin mo, may mga tandaan yan, mga kababalaghan, mga bagay na hindi ka panipaniwala, pero magdaraya o magliligaw ng marami. So how much more yung mga ordinaryong tao lamang na walang kinalaman sa spiritual, mga anak. Pagka minsan, hindi naman lahat, pero may mga likas na sa tao, sabihin ko na lang, likas na sa tao na may angking kasalanan. At kapag umiral yon at nagtiwala ka sa kanya, maaari kanyang maipahamak sa buhay mo kapag hindi ka nag-iingat. So, say amen. Sige po, at yumuko tayo sandali bago po ako magtuloy-tuloy. Hindi ko alam kung hanggang saan aabot tong mensahe ko dahil nagsanga-sanga na yung isipan ko na hindi ko na alam kung anong ibabahagi ko kaya. Pero gabayan tayo ng Panginoon sa umagang ito. Ang banal na nasa langit, muli minsan pa kami nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon, sapagkat narito ang pagnanasa sa aming puso na patuloy kang makasama sa aming mga buhay. At salamat sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa mga awitan at papuri. At salamat sa mga mensahe ng mga bagay na ito, Panginoon, na aming napapakinggan sapagkat tunay nga sa aming puso na ikaw ay buhay na Diyos na dapat na paglingkuran sa aming mga buhay. Minsan pa sa araw na ito, Panginoon, ay hinihingi namin patuloy ay iyong gaway, ay iyong patnubay na siyang magkilos ng aming mga puso, ng aming mga isipan upang maunawaan ka namin sa iyong mga nais sabihin sa banal na aklat, Panginoon. Maniniwala kami na sa pamamagitan nito ay maitutuwid ang aming mga buhay na kung kami lamang ay magpapakumbaba at magpapasakop dito, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, kung kami may lihis na kaisipan o nakatuon sa mga bagay na hindi ayon sa kalooban mo o mga material na bagay, Panginoon. Naway ipihit mo kami, Panginoon, at kami makapokus sa kung anong mga sasabihin mo at nais mong ipagawa sa aming mga buhay. Minsan pa, Panginoon, sa pangalan ng Banal ni Israel, ang aming Panginoon, tagapagligtas na si Yahushua, ang aming Misaya, ito po'y samot dalangin. Amen. And amen. Purihin ang Panginoon. So kanina, di ko alam kung eksakto itong versikulo na nabanggit ni Kenneth, ano? Sabi po ay huwag kayong padaya, ang masamang kasama ay sumisira ng mga gandang ugali. So ito'y payo ni Pablo sa mga taga-Korinto at ito'y ipinapayo doon sa mga mananampalataya, no? Ay mga hinirang ng Panginoon Diyos na mayroong pagkatawag sa kabanalan at sa katuwiran. Sila po yung binabanggit dito ni Pablo na mayroong pong magagandang ugali. Shall we say amen? Kasi comparison naman sa mga tao na hindi nakakilala ng liwanag, mga kapatid, comparison sa mga taong nakaalam ng liwanag ng salita ay napakalayo. Shall we say amen? At kahit ganon kalayo ang distansya, kahit milya-milya pa yan, mga anak, mga kapatid, pero sa sandaling mapadikit sa iyo yan na hindi mo namamalayan,
ay pwedeng masira ang iyong pag-uugali. Maaari kang madamay, maaari kang maihawa. Sabi nga dito, gumising kayo, sabi sa 34, nang ayon sa katwiran, at huwag magkasala sapagkat may mga ibang mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Ayun. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. So yan, mga anak, ibig sabihin, pinag-iingat po tayo na baka dumating ang ikahahawa. Ha? Huwag kayo makibahagi sa kanila. Sabi nga ni Pablo sa Efeso, mga anak. Dahil, kumbaga, sa isang bunga ng prutas, mga anak, mga kapatid, na sabihin natin, matitino yung mga bunga na yan. Pero kapag hinaluan mo yan ng isang bulok, magkahahawa-hawa na yan, Amen? At mapapabilis yung kanyang pagkabulok. Dito po sa Deuteronomy chapter 22 verse 9, huwag mong tatamnan ang iyong ubasan. Ito patungkol sa tanim ito, sa tanim pa lang, ng dalawang magkaibang binhi, baka ang buong bunga ay masira. Ang binhi ng iyong inihasik at ang bunga ng ubasan. Ibig sabihin, umaani ka na, sagana na ang iyong ubasan, pero may kautusan po dito. Anong kaugnayan nito sa spiritual, mga anak? Yung ikahahawa. Dahil ito palang mga pananim na ito ay may iba-ibang katangian na hindi dapat pinagsasama-sama. Tignan nyo, huwag mong tatamnan ang iyong ubasan ng dalawang magkaibang binhi. So, bawal pala yun. Baka ang buong bunga ay masira, ang binhi na iyong inihasik at ang bunga ng ubasan. Sa verse 10, huwag kang mag-aararo na may isang baka at isang asno na magkatuwang. Di ba? Anong kaugnayan niya sa spiritual? Isipin mo, magsasaka ka pagkatapos pinagbubungkal mo ng lupa isang asno at isang baka. Doon na sa pag-uugali nila magkaiba tama? Baka mamaya habang nag-flow ka gusto mong bungkalin yung lupa yung baka diretso lang yan pero kumustahin mo yung asno baka kung saan ang direksyon niya, di ba? So ibig sabihin malayo sa magkakasundo, malayo sa pag-asenso ng isang bukrin kapag may magkaibang asal, may magkaibang pag-uugali o iba-ibang ugali na sa isang sabihin na natin sa pananim ito, pero ganun din sa mga kumpanya. Ito based on my observation talaga, dahil ang kumpanya hindi kumukuha ng mga taong may mga bad records, dahil alam nila doon pa lamang ay magkakaproblema na sila sa interview pa lamang, mga anak. Nag-iisip na sila baka ganito, baka ganyan, baka ganon. Sabi sa amen. Pero hindi ko sinasabing walang maaaring magbago sa buhay ng tao. Hindi ko sinasabi ang ganon. Pero kung nakakakitaan ng patuloy na paglihis at walang pagbabago,
mahirap po tayo magtitiwala. Dahil tandaan natin, sa isang tao, para mabago lamang siya, kailangan merong mga salita ng katwiran sa kanyang buhay. Ibig sabihin, may basehan siya. Meron siyang direksyon kung paano siya lalakad sa buhay na ito. Dahil kung wala ng mga bagay na yan, ay malabo po ang pagbabago para sa isang nilalang. Pagkaminsan, mga mananampalataya na nga, makikita natin, lumilitaw pa rin yung mga kahinaan. Tama? So, say amen? Mga may takot sa Diyos yan, pero lumilitaw ang mga kahinaan. Kaya nga, sa isang gusali, sabi nga ni Pablo, ay may iba't ibang mga uri ng materyales. Mayroong yari sa ginto, yari sa pilak, sa mamahaling bato, sa kahoy at dayami. So, depende kung paano ang isang tao ay naglilingkod sa kanyang Panginoon. Yung building na tinutukoy niya ay ang body of Christ. Amen? So, sa body of Christ pala, mayroong mga bahagi doon na nasusunog. Tama? Shall we say amen? Kagaya nung yari sa pebbles, yung maliliit na bato, yung yari sa dayami at yari sa kahoy. Nasusunog. Pero sabi nga ni Pablo, sila'y maliligtas. Pero sa pamamagitan ng apoy. Apoy ng pagsubok. Tama? So, ganoon ang body. Hindi lahat ay yari sa ginto. Hindi lahat ay yari sa pilak. Hindi lahat ay yari sa mamahaling bato. Ganoon po tayo, mga anak. So, kung hindi tayo mag-iingat, gusto mo bang mahawa ka? Lalo na ang kasama mo sa buhay mo ay mga hindi mananampalataya. Napaka-delikado. Maski sa mag-asawa, minsan pareho na naman mananampalataya, pag lumitaw yung mga weaknesses, yung mga attitude na hindi karapat-dapat, makikita mo may mga pagtatalo sa loob ng bahay. Gaano pa kaya kung ang makakasama mo sa buhay ay hindi mananampalataya o walang direksyon. Di ba? Habang buhay yan, habang panahon yan, nadadalhin mo yan, na araw-araw may mga pagtatalo sa loob ng bahay, may mga kabigatan, may mga pasakit. Kasi mananampalataya ka malayo ang distansya ng isang mananampalataya kumpara doon sa mananampalataya. Dahil ang mga mananampalataya, meron silang standard na way of living. Tama? Sila yung mga sensitive people, peculiar people, sabi nga ni Pedro. Kakaiba sila. Totoo yan. Na sila'y mga maramdamin. Totoo yun. Dahil mga sensitibong tao ito Dahil sila'y namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos at ayaw nilang may mahahalo o maihahalong labag sa kalooban ng Panginoon Diyos. Ayaw na ayaw nila yun sa lahat. Kaya doon, nagiging sensitibo sila, nagiging maramdamin sila. Pero, yun ay pansamantala lamang dahil ang nais lang naman nila ay maituwid ang lahat ng mga bagay. Tama po ba? Yun ang dapat hindi natin ma-misinterpret. Pagkaminsan may mga magulang na nagagalit
Dahil hindi naging sensitibo yung mga anak. Kailangan sensitive tayo sa mga bagay-bagay. Lalo na sa business. Ang business partnering o yung pagpapartner para din niyang lumalagay ka sa pag-aasawa Para kang nakikipag-asawa niya. Lalo na kung ilang kayo magkakasama, magkakasosyo. Parang pag-aasawa yan na kayo mismo nagtutulungan kayo, nagdadamayan kayo para may angat lamang yung business na yan. Para hindi kayo pare-parehong malugi. Parang pag-aasawa rin yan. Ganon din sa tahanan. Na kapag walang instruction ng Panginoon sa kalagitnaan ninyo, minsan lang maaaring masunog ang bahay. Minsan lang maaaring masunog yung isang kumpanya o anumang negosyo yan na isinasagawan ng isang o ng grupo na nagninegosyo. Dahil ito ay base sa aking karanasan din, base sa aking karanasan at sa mga kaibigan, mga kakilala ko, noon ako'y nagtatrabaho, mga nakakakwentuhan ko mga negosyante, talagang problema. Malaking problema pagdating sa bagay na yan. Naalala ko nung araw na ako may konti lang naman parang sideline lang Alam niyo, napakadaling i-deny pagdating sa salapi Napakadaling mag-deny. Sasabihin lang na isang tao, naiabot ko na sa'yo. Yung salapi. Ikaw naman, wala kang mali-mali na may ganong salita, Todas ka na. Diba? Kasi, unbeliever sanay sa pagsisinungaling yan Todas ka na. O kaya isasabihin, pasensya ka na. Na-misplace ko. Todas ka na. Yan na yung base sa karanasan ko, mga anak. Mas mainam, mas maganda kung ikaw ay hahakbang laging mas mainam na ang kasama mo sa paglakad mo ay may takot sa Panginoon Diyos. 2 Corinthians chapter 6. Kaya nga bilang ganti sa gayong bagay, nangungusap akong gaya sa aking mga anak ay magsilaki naman kayo. Yan. Magsilaki, magsilago, matuto. Hindi yung paatras tayo, mga anak. Araw-araw, ang mga bagay-bagay ay sinasanay. Ang mga bagay, lalo na pagdating sa paglilingkod. Huwag niyong iasal sa akin lahat ito. Kasi, dinadaan tayo sa pagsubok ng Panginoon. Kailangan malakpasan muna natin ito. Matuto muna tayong lumakad na nag-iisa. Yun na hindi na tayo sinasabihan, na hindi na tayo tinuturoan pa kung ano ang ating gagawin sa buhay na ito. Dahil hindi ako ang pinaglilingkuran nyo, mga anak. Hindi ako pinaglilingkuran nyo, mga kapatid. Kundi ang Diyos na nasa langit. At iisa lang ang katawan ko. Bilang body of Christ, dapat alamin ninyo kung anong kaloob meron kayo o ano ang pwede nyo magawa para magsitibay ang katawan ni Kristo. Sabi nga fitly joined together, sabi nga ni Pablo. Nagkakaisa yon, nagkakasundo, naglalapat. Meron silang mutual na pagkakaunawa.
patungkol sa gawang paglilingkod. So nakita natin doon pa lamang sa lumang tipan, mga kapatid, sa mga pananim, sa mga hayop, gaano pa kaya sa tao? Na hindi ka basta-basta gagather ng isang bagay. Tingnan mo sabi dito sa verse 14, huwag kayo sa English, be not unequally yoked together. Be not, o wag, unequally yoked. Ibig sabihin, yung pong unequally yoked together, ibig sabihin yung paglakad na hindi sang-ayon sa sabihin na natin, kagaya ng halimbawa ko nga kanina, sa lumang tipan, isang asno, yung pinag-uutos doon, at isang baka na pagsasabayin mo sa pag-aararo, yan, ibig sabihin, may nakayok sila. Yok together. So kapag ka ganon, mga anak, masisira ang gawa ng iyong kamay dahil mali ang kaparaanan mo. Saan mang bagay kailangan tiyak tayo. May pag-iingat tayo. Dahil sabi ko nga, kung yung nag-iingat pagka minsan namamali, gaano pa kaya kung wala tayong pag-iingat. At sabi pa dito, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? Hindi mo pwedeng pagtambalin talaga yan kahit saan bagay Ako minsan, nalulungkot ako dahil sa pagtatrabaho ko, hindi maiwas Kasi meron dyan mga Christmas party, may mga inuman dyan, tatawagin ka, brother, ipanalangin mo na. Kasi Christmas ngayon. Panalangin mo na yung pagkain. So, dapat unawain na lang natin yan, di ba? Pero kapag dumating na sa punto na mayroong mga lasingan, inuman, diyan na tayo umiwas. Diyan na tayo lumayo. Dahil kapag ikaw ay isang taong mahina, ikaw ay talaga yung nakikisama, ay diyan ka masisilo. Kailangan panindigan mo. Kailangan gumawa ka ng kaparaanan kung hindi mo kayang tumanggi. May mga ganun kasi, nahihirapan tumanggi, di ba? May mga ganun tao nahihirapan tumanggi. Kung hindi mo kayang tanggihan, lumayo ka na. Huwag ka na muna magpakita. Dahil minsan nangyari sa akin, manager, doon din sa kumpanya nito na nagsisimula kami, nagkataon nag-birthday Isipin mo, ang ginawa ba naman kinagayan ako ng ganyan Sabi ko, di ako umiinom. Sige na, bro, isa lang naman at ano na naman birthday ko naman mga ganon, mga kapatid. At may mga pagkakataon na hindi tayo nasisentro, mga anak. Kahit yung mga paisa-isa na yan, mga kapatid, hindi mo namamalayan. Di ba? O isa pa uli. So, hindi ko naman sinasabi na yung mga bagay na yan, kung pagbibigyan mo ng paisa-isa, ay maaaring ikamatay mo. Pero yung hataw ng Panginoon, mga anak, yung palo ng Panginoon, yun ang nakakatakot. Kapag sinaktan ka ng Panginoon, dahil mawawala, masasayang yung mga bagay na ipinagkaloob sa iyo. Mawawala yun sa katigasan ng ulo natin, mga anak. So, huwag natin intayin yung mga ganong bagay.
Dahil ang Panginoon ay nagpapaalala. Minsan hindi lang natin pinapansin, may mga panaginip na nakakatakot talaga, no? Pero hindi natin pinapansin eh. Malalaman na lang natin, eto na. Naalala ko si Jacob nung araw, nagpakita ng mga panaginip ang Panginoon, 1, 2, 3. Sabi ko, Jacob, lumayo ka na. Dahil yung naka-discussion mo patungkol sa helmet, may masamang banta sa iyo. Dahil dumaan dyan yung tao talaga. Mabuti na lang, wala na si Jacob nung pinaalis ko na. So, kailangan tayong makinig sa mga nakatatanda at may mga karanasan. Dahil kapag binaliwala po natin yan, mga kapatid, tandaan ninyo, ang Panginoon nangungusap sa panaginip, sa pagkakahimbing. Ang layunin nun upang ang tao ng Diyos ay maiwas sa kung anumang mangyayari sa kanya upang mailigtas ang kanyang buhay. Sa ngayon ba kayo? Nangungusap ang Panginoon? Amen, sa panaginip. Kung magbabaliwalain natin yan, mga anak, mga kapatid, at hindi tayo magiging sensitibo sa ginagawa ng Panginoon, masasayang ang lahat ng mga bagay. Huwag daw makipamatok, sabi dito ni Pablo, no? Ng kabilan sa mga di magsasampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan, at anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. So, layo ng diferensya, di ba? Liwanag at dilim. At anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial, ibig sabihin, masamang tao to. O anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? O anong pakikipag-isang mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Napakalayo, di ba? Sapagkat tayo, templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Yun ang plano sa atin Hindi ba? Napakaganda, di ba? At sabi dito, kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayo magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Yung mga bagay na marumi, yung ikakahawa yun. At ako'y sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So, yun pangako. May separation. Para ka masakdal, humiwalay ka muna. Ihihiwalay ka ng Panginoon. Dahil ipaparamdam sa iyo yan. Ewan ko dahil sa haba ng aking karanasan, dahil 65 na ako ngayon, mga anak, papunta na sa 66. Talagang itong katawang lupang ito ay napakahirap supilin. Pero ang Diyos ang nakaalam. Dahil may tamang panahon sa bawat isa sa atin. Napakaraming palo, napakaraming saway, napakaraming sakit, napakaraming karamdaman. At kaya sinasabi ko na sa inyo to, mga anak, para ngayon pa lang
yung mga karanasan ko, maibahagi ko na sa inyo. Na sana'y huwag na ninyong dadanasin pa yung dinanas ko sa buhay na ito. Bay, napakabuti ng Panginoon dahil ilang beses na na sana'y wala na ako sa mundo, pero nandito pa rin ako nakatayo sa harapan ninyo. Marami ng mga kaibigan, kamanggagawa, mga pumanaw na kinuha na ng Panginoon. Pero anong dahilan? Bakit si Brother Arky nakatayo pa rin sa harapan ninyo? So yan. Ibig sabihin lang, may layunin ng Panginoon. Shall we say amen? Ha? Miski sa pag-aasawa, mga anak, kailangan wise kayo. Huwag kayong kukuha ng tila isang bato na ipupukpok ninyo sa inyong mga ulo. Ang ibig ko lang sabihin, kung mag-aasawa kayo, lalagay kayo sa tahimik, sana nga sa tahimik, ano? Baka mamaya ang makalagyan ninyo isa gulo. Papaalam kayo, pa, lalagay na ako sa tahimik. Yung pala, sa gulo. Sa gulo pala mailalagay dahil hindi pala mananampalataya yung mapapangasawa. Kaya na iniiwasan natin Kaya ito mga anak ko na noong araw pa, inalagaan ko ito, yan ang kabilin-bilinan ko sa kanila. Kaya ayaw kung isa man sa kanila mahihiwalay Dahil kapag nahiwalay yan, mas maigi yung kahit papaano nakakapakinig naaambunan kesa doon sa hindi naaambunan. Dahil magiging kaawa ang buhay niya. Darating ang panahon, magiging busy sa mga hanap buhay, magiging dahilan na hindi pagdalo sa gawain. Dahil kapag hindi na nakadalo, ayan na, kikilos na yung kaaway sa buhay niya. Amen? Mabuti kung yung isa ay nagpapatuloy, di ba? Dahil sabi nga, two are better than one, di ba? Dahil kapag nadapa yung isa, ibabangon ng isa. Tama? Mabuti kung gano'n ang sitwasyon. Ang mahirap niyan, kung pareho natumba, sino nga magbabangon? Di ba? So, mag-ingat tayo. Genesis chapter 28. And Isaac called Jacob and blessed him and charged him and said unto him, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan. So, dun palang mahigpit na Di ba? Alam natin, yung Kanaan ay nandiyan ang mga hindi mananampalataya. Arise, go to Padanaram, to the house of Bethuel, thy mother's father, and take thee a wife from thence of the daughters of Laban, thy mother's brother. And God Almighty bless thee, and make thee fruitful, and multiply thee, that thou mayest be a multitude of people, and give thee the blessings of Abraham to thee, and to thy seed with thee, that thou mayest inherit the land wherein thou art a stranger, which God gave unto Abraham. So yan po mga anak. Sa lahat ng bagay, kailangan kasama sa buhay mo sa sabihin natin, sa pagnenegosyo o anumang bagay na talagang
Kailangan kasi maiiwas tayo eh. Maliban lang na may mga bagay na talagang kinakailangan. Pagka kinakailangan talaga, kahit mga sabihin natin, isang kumpanya na hindi naman mananampalataya, papasok ka dyan, alam mo naman na puro mga bakla yun nandyan. Mga tomboy nandyan. Pero dala ng pangangailangan, naunawaan ng Panginoon yon. Pero kailangan marunong kang umiwas. Marunong kang umiwas. Ilang beses ako hindi dumadalo ng Christmas party dyan. Kasi ang mga show dyan, puro kabaklaan. Alam niyo yan? Yung mga MC bakla eh. Yung mga pananalita dyan, puro hindi mo magugustuhan, makakapaghati sa iyo yan. Tama lang yung magpakita ako doon, tapos alis na. So, kailangan magpakatalino tayo. Be not deceived. Evil communication corrupt good manners. So, ayan ang payo. Ha? Kahit sino makakasama mo, mga kapatid, na hindi mananampalataya, idadamay ka niyan eh. Idadamay ka yan. Be ye not partakers with them. Huwag kayo makibahagi sa kanila. Yan ang payo. Matuto tayong umiwas. Shall we say amen? Ha? Amen. Matuto tayong umiwas. First Timothy 2. So ito yung payo, sa mga kababaihan. Gayon din naman na ang babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. So, yung pagiging halimbawa ng mga babae. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagpapasakop, ngunit hindi ko pinapahintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang saka si Eva. At si Adan ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. So yung babae nadaya eh. So we say amen. Ngunit ililigtas siya sa pamamagitan ng panganganak kung sila'y magsisipamalagi sa pananampalataya, pag-ibig, at sa pagpapakabanal na may hinahon. Mga anak, mga kapatid, mga magulang, maging halimbawa tayo. Kailangan ng kahinahunan sa lahat ng bagay. So, say amen. Talagang sa buhay ng tao, talagang lahat tayo, maski hindi mananampalataya, talagang dumadanas ng pagkaliglig eh. O pagliligalig eh, mga kapatid eh. Pero may Panginoon tayo, Diyos na pinaglilingkuran at buhay siya, mga anak. May siyang tanging makakatulong, makakaalalay sa atin. Na kung tayo malalagay sa kagipitan, nariyan siya.
sa itong plano, no? Sabi ng Panginoon, 2 Corinthians chapter 6, sabi niya dito, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Alam niyo, sasalahat-lahat ang Panginoon. Sasalahat-lahat ng kanyang mga pinili. Mananahan po siya doon. Yun ang kanyang plano. I will be their God. I will dwell in them, walk in them, and they shall be my people. Yun ang plano ng Panginoon. And what agreement hath the temple of God with idols? Idolo. Lahat ng mga bagay na walang kabuluhan, mga kapatid, na masyadong pinapahalagahan, tawag doon idolo. Idols o Diyos-Diyosan. Sabi sa amen? Maaring artista, maaring kung ano ng mga bagay na mahalaga sa buhay mo, na higit pang pinahalagahan sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag natin ugaliin niya, mga anak. Masyado natin pinahahalagahan yung mga bagay na alam natin na hindi naman natin pakikinabangan pagdating ng panahon. May pagsamba, I don't care, marami akong gagawin Huwag natin ugaliin yan. Huwag natin ugaliin yan. Sabi nga, una sa lahat, yung pagtitipon. Sabi sa amen. Yun ang una sa lahat. Kaya ako natutuwa ako dahil minsan masakit din talagang katawan ko pagbabangon na. At nakikita ko yung mga batang ito na nagsisimula na magsiayos, maglinis. Natutuwa ako sa mga bagay na yan, mga anak, dahil nakikita na ninyo ano yung bagay na mga dapat ninyong gawin pagdating sa tahanan ng Panginoon. Pahalagahan natin to dahil kung talagang magsisitibay tayo, darating ang panahon na talagang ang Diyos ay siyang magpapalakas sa bawat isa sa atin. Dahil sabi nga niya, I will dwell with them. Nananahan sa ating puso ang Panginoon. At kahit ano mga bagay, naniniwala ako na hindi na ito kayang tibagin pa ng kaaway. Dahil sa dami rin ng mga pagsubok, mga pasakit, mga kabigatan, mga bagay na hindi mo gugustuhin, minsan paisipin ka ng dyablo na gumawa ng hindi mabuti, pero dahil nga ang Panginoon ay nananahan doon, mga kapatid, at hindi siya magtatagumpay sa buhay natin dahil tayo'y tinatakan na. Sangayon ba kayo? Tayo'y tinatakan na ng ano? Ng banal na Espiritu ni Kristo. Nandun na. Sealed. With the Spirit of God. Nandun na yun. At pinapahintulot lamang yan, yung mga bagay na yan, na hindi natin gusto sa buhay natin. Pero once na napagtagumpayan natin yan, mga anak, gaya ng madalas kong sinasabi, ang talagang dumadanas ng mga pasakit at kabigatan, yung talagang mga tao na madalas
hinihila ng dyablo. Dahil ayaw niya galit ang dyablo Tama? Amen? Ha? Galit. Mga kapatid. Pero sa kanya, hindi niya na yan hindi niya napasakitin ang ulo niyan mga kapatid Pero yung alam ng kaaway na nag-aasik ng binhi, mga kapatid, na purong salita, ito yung kanyang pinagdaramdam. Pinakita na yan. Maski sa mga alagad, mga kapatid, lahat sila dumanas ng tribulasyon. Pero ang magtiis hanggang wakas ay sila ang maliligtas. Napakaganda ng pangako ng Panginoon. At paano ka pa mapapahamak? Ano ang pagkakasabi? For ye are the temple of the living God. Paano nga mapapahamak ang isang tabernakulo ng Diyos? Hanawaan natin? Paano nga sila mapapahamak? Sila yung mga pinili na from the foundation of the world. Maging yung mga sons and daughters of God doon, mga anak, nakatatak na sa kanila yon. Silyado na sila sa pagiging anak ng Diyos. How much more tayo na pinamamahayag ng Espiritu ni Kristo at ng kanyang mga salita, mga anak. Shall we say amen? So, anong palatandaan? Yung pinagsisikapan natin. Yun ang palatandaan. Yung pagpapahayag sa bawat isa sa atin. Ako naniniwala, kaya kayo nanatili dyan, mga anak, mga kapatid. Hindi dahil sa kayo napipilitan lang, kundi may unawa na ipinagkaloob ang Panginoon Diyos sa bawat isa sa inyo. Revelasyon, dahil napakaganda ng nilalakaran natin. Ligtas tayo sa kahit sino pa mang sabihin natin, mga mandaraya, mga nagbobolaan, mga sinungaling. Simple lang ang palatandaan. Kailan magliwanag ang banal na aklat sa bawat isa sa atin. Pinapakita na yan. Base sa aking karanasan at lalo pat nakikita natin, kasi nakikita natin ang bawat gawain ng simbahan Diba? Magbukas ka lang ng Facebook nakikita mo na yung mga post doon malalaman mo kung talagang lumalakad sa liwanag diba? Sabi ng Panginoon, sino bang umiibig sa akin? Kundi sila na nag-iingat ng aking mga salita. So yun lang. Pag may desire ang puso mo na makakilala, makaunawa na malalalim na bagay ni Kristo, the Spirit of God searcheth the deep things of God. So yun ang pagkakasabi. Ibig sabihin, nauuhaw ka. Kapag nandoon yung Espiritu ng Panginoon Diyos, nauuhaw ka. Saan? Sa mga malalalim na bagay ng Diyos. Naalala ko nung ako'y nagpapatotoo sa mga denomination salita ka ng salita, salita ka ng salita. Pagkatapos hindi ka na. Nag-aawitan na. Mga anak, pagka minsan mas mahalaga pa yung ganong mga bagay
kumpara doon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Diba? Kailangan marunong tayong bumalanse. Baka naman mas importante pa yung salita ng Diyos kaysa yung mga bagay na yan. Baka pwedeng unahin natin. Diba? Yun ngayon kasi laging una. Yun na laging priority. Yung makaunawa tayo sa katotohanan eh. Hindi kung ano pa mga bagay, mga anak. Yung makakilala tayo, makaunawa tayo. Yan ang nais ng Panginoon. At sa araw na ito, gusto ng Panginoon na maging wise tayo. No? Lalo sa inyo, na mga wala pang mga asawa. Nakita naman ninyo, miski sa lumang tipan, ang nais ng Panginoon, every seed must bring forth of its kind. Kailangan pareho kayo ng binhi. Pareho kayo ng puso, pareho kayo ng damdamin na may takot sa Panginoon Diyos. Kasi kapag yung isa, iba ang kaisipan, maaaring hilahin ka niya eh. Di ba? Para ikaw ay malihis sa pananampalataya mo. Can you say amen? Ha? Ililihis ka niya. Ililihis ka niya. So yun. Kaya mag-iingat po tayo sa mga makakasama natin sa buhay na ito. Distansya tayo. Hindi lahat ng tao ay may pananampalataya. At tulad ni Cain, nabagaman magkapatid sila ni Abel. Magkapatid yan. Pero pinatay niya yung kapatid niya dahil lamang sa inggit. Tandaan niyo yan. Tandaan niyo yan. Maraming possibilities sa buhay ng tao. Walang tiyak dito. Lahat ay posible. At kung hindi ka mag-iingat sa buhay mo, mapapahama ka. Naintindihan natin? May plano ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. At umiwas tayo sa pakana ng kaaway. Diba? Amen? Ang wise ang kaaway eh. May mga pakana siya para ang mga anak ng Diyos ay pahinain niya. Mag-iingat tayo. Walang pagkasundo mayroon si Kristo kay Belial. Sama-samang tao. Wala eh. Walang bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya. Wala pa rin. Kaya yan. Sabi pa, huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Di ba? Ayan, isa lang naman, brother eh. Shot kang ganyan. Ito pa isa, brother. Ito pa isa. Yun. Ikaw, nag-iingat ka pero dahil nakapalibot sa'yo, mamimili ka eh. Di ba? Kasi makakasama mo yan, buong buhay mo eh. Kaysa namang maya't maya eh. Di ba? May kaaway ka, di ba? Minsan napipilitan ka na lang. Pero yung pamalo ng Panginoon, hintayin mo. Darating yan. Dahil judgment begins at the house of God. Di ba? Ang paghuhukom ng Panginoon nagsisimula dito. Kapag mali ang nilalakaran mo, tandaan mo at paulit-ulit at palang pagbabago sa buhay mo. Andiyan lang yung saway eh. Ikaw ang pumipili niyan eh. Nandiyan ang pananakit ng Panginoon. Ikaw ang pumipili niyan.
Diba? Anong sabi? Inilalagay ko sa harapan mo ang sumpa at pagpapala. Sumpa kung ikaw ay hindi susunod. Pero pagpapala naman kapag ikaw ay sumunod sa akin. So yun. Sa kamay pala ng tao ang pagpili. Tama. Ha? Sabi sa amen? So pumili tayo. Piliin natin ang buhay. Piliin natin ang mabuti. Piliin natin yung makakabuti. Walang kwenta po yung pagmamatigas ng tao. Ang kailangan, ang hinaharap ng Diyos, yung pagpapakumbaba ng tao. Lalayo ang pagpapala sa'yo. Kapag ka ang ugali mo ay mapagmataas, mapagmatigas, at ang tingin mo sa sarili mo nasa matuwid ka na. Hindi ganon ang paglakad natin. Dapat patuloy at patuloy tayong nagbabago. Kung inakala mong okay ka na, baguhin mo pa. Kasi yan ang pagkakasabi, from glory to glory. Ang pagbabago ng isang tao. Araw-araw, binabago tayo. Bakit pa ulit-ulit ang pagsubok? Kasi hindi nababago, hindi nag-a-adjust Kaya yung pagsubok, yun na naman. Yung pagkatisod, yun pa rin. Anong dahilan? Tandaan po natin, yung pagpapasakop sa dapat pagpasakupan. Kasi kapag nagmatigas ang isang tao, wala ang katwiran ng Diyos sa mga bagay na yan. At walang maitutuwid, walang maaayos, walang maisisettle, ika nga. Dahil puro pagmamatigas Kaya nagpapaulit-ulit lang. Pero kung marirealize natin, yung bagay na yan, na silo ng kaaway sa buhay mo, smooth na smooth ang paglakad. At ang sumpa ay maitatakwil mo sa buhay mo. Kasi nasa atin ang pagpili Sumpa o pagpapala. Nasa kamay natin yan. Kaya nga kapag nagkakasala tayo, malayo pang sibat, tumingi na tayo ng awa. Humingi na tayo ng saklolo sa Panginoon, manalangin at sabihin, Panginoon, pagpatawad mo, nagkamali ako. At kapag nagmatigas tayo, naparabagan tayo pa rin ang tama. Tayo pa rin yung nasa katwiran, na bagaman baluktot ang ating pangangatwiran, tandaan natin, ibig sabihin lang yan, naghihintay ka ng pamalo. Naghihintay ka ng saway. Kaya umiwas tayo. Tandaan natin ito, sasabihin ko sa inyo, na hinahatulan tayo ng Panginoon. Dito pa lamang hinahatulan tayo. Judgment begins at the house of God. Hinahatulan tayo. Para ang purpose nun, para matuto tayo. Para ang tao ng Diyos ay masakdal, matuto, maigabay sa tamang direksyon. Ayon Diyos na nananahanan siya sa atin, pero lihis yung ating mga lakad. Kailangan kapag nananahanan ang Diyos sa'yo, dapat ang lakad mo ay kung ano ang nais ng Panginoon na lakaran mo. I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Magpailalim tayo sa kamay na makapangyarihan sa lahat. Magpailalim tayo sa Kanya. Siya may-ari ng buhay natin. Hindi tayo sa sarili natin. Magpakumbaba tayo. Yun lang ang susi. Yung pagpapakumbaba ng tao. Yun lang ang susi. Mga anak, mga kapatid,
Dahil kapag pinairal natin yung pagmamatigas, yung hindi pakikinig sa may mga karanasan, para bang marulong na tayo, ayaw na natin matuto. Kamangmangan yan eh. Di ba? Yun nasasabihan tayo, pero parang ang sakit sa tenga ng mga mga paalala. Sabi ng Bible, sawayin mo ang pantas at mamahalin ka niya. Sawayin mo ang mangmang at ikaw ay kapopotan niya. So, ganun. Madali mong makilala ang kamangmangan ng isang tao. Kapag sinasabihan mo ng isang mabuti at tamang direksyon, instead na matuwa sa'yo, imbis na mapasalamat sa'yo, galit pa nga sa'yo eh. Ganun na ugali ng tao. Ayaw matuturuan. Salaman po yun. Dapat pairalin natin yung kabanalan. Yung espiritong binigay sa atin, yun ang pairalin natin sa buhay natin. Naglalaban nga yan eh. Yung spirit of our mind, tsaka yung gawa itong laman, mga kapatid. Nag-aaway nga yan eh. Dapat makontrol siya. May salita tayo ng Diyos, may Biblia tayo. Ano ba matuwid, ano man tama. Para hindi tayo mapalo. Para hindi tayo masaktan ng Panginoon. Para hindi bumigat ang problema natin. Di ba? Yan ang dahilan ng pananalangin eh. Ibig sabihin, pagpapakumbaba yung Panginoon, tulungan mo kami. Ito ang nangyayari. Ito ang sitwasyon. Ito ang gusto namin. Ikaw makakatulong sa amin. Ngayon, ano nararapat? Dapat magpakumbaba ang tao muna bago siya lumapit sa Diyos para pakikinggan siya. Kailangan kilalanin niya yung sarili niya. Baka naman ipinipilit niya yung hindi matuwid sa buhay niya. Pagka ganun, hindi siya pakikinggan. Kundi bagkos, bibigat at bibigat ang takbo ng buhay niya. Pero yung mga nagpapasakop, yun ang mga nakakaranas ng kagaangan sa buhay. Diba? Pagsubok mo niyan, kabigatan man yan, karamdaman man yan, may Diyos, may Panginoon. Lilipas din to. Shall we say amen? Kaya nga yung mga hirap na hirap, yung parang kulang sa pagtitiwala sa Panginoon. Para bagang kapag konting pagsubok, parang binagsakan na ng langit, no? Huwag tayong mag-ugaling ganoon. Pwedeng mapigilan ang lahat ng mga bagay dahil makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Basta't lumakad lang tayo ng tama, maging tapat lang tayo sa Kanya, then sabi nga ng Panginoon, maging mga bulong Kanyang pinakikinggan. Mga daing, mga panalangin, mga kahilingan natin, pagbibigyan ka ng Panginoon Diyos. Basta tama lang ang direksyon mo. Ngayon, kung nakalihis yan, hintayin mo na yung paalala. Huwag tayong lalakad na may katigasan, mga anak. Dahil ang Panginoon ay humahatol. Naintindihan po natin? So, huwag tayong mahatulan. Piliin natin ang buhay. Piliin natin ang pagpapala. Malapit na pong dumating ang Panginoon na sana sa pagbalik niya, para sa akin, sapat yung mapayapa tayo dito na naglilingkod sa Panginoon Diyos. Maraming mga simbahan sinara na dumadanas ng kapigatian. Pero tayo, mga anak, mga kapatid, mapayapa tayo at ligtas sa dakong pinaglagyan ng Panginoon. Dapat ipasalamat na natin ito. Naintindihan po natin? Dapat ipasalamat na natin ito.
mga anak, mga kapatid. At konting panahon na lang, bibigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon. Shall we say amen? Konting panahon na lang. Sige po mga anak, at hanggang dito na lamang tayo manalangin sandali. Ama namin, banal at makapangyarihan